Napapansin mo ba na kapag gumagawa ka o nagluluto ka ng karyoka, madali itong umimpis? Pero teka, bakit itong ginawa ko? Bilog na bilog pa rin. Walang hangin, kaya hindi umimpis. Sikreto ng karyoka, eto na. Let's get it on. 2 cups ng glutinous rice flour. 1 cup ng all-purpose flour. Maglalagay din tayo dito ng asin. Pang-balance yan sa lasa. At syempre, baking powder. Haluin muna natin ang ating mga dry ingredients bago natin ito lagyan ng tubig. Dahan-dahan lang tayong maglalagay ng tubig sabay halo para hindi na tayo mag-adjust ng ating glutinous rice flour. Kailangan kasi tama lang ang maging kalabasan ng ating mixture. Kaya dinadahan-dahan natin ang paglalagay ng tubig dito. Meron kasing iba na medyo matakaw sa tubig at meron naman na saktong-sakto lang. Para maging mas masarap, maglalagay ako dito ng pandan flavor. Optional yan, kung ayaw mo, huwag ka na maglagay. At this point, gagamitin ko na ang aking malinis na kamay para makuha natin yung consistency na ating hinahanap na kagaya nito. Alam mo pag gumagawa ka ng palitaw, eto yun, ganitong ganito. Hindi malambot, hindi matigas, saktong-sakto lang. At gagamit nga tayo dito ng 1 tablespoon para ating maging pansukat. Dahil hindi naman pambenta at pangbahay lang ang aking gagawin, kaya medyo malaki. Ngayon, kung pangbenta ang gagawin ninyo, gawin nyo na lang na half tablespoon. At naubos na nga ang mixture na ginawa natin. Oras na para magprito. Tutusukin natin ang bawat bilog na ating nagawa. Bakit kamo? Ito ay para hindi siya pumutok at pumasok ang mantika na doon sa loob. Siguradong hindi ka na mapuputukan yan. Nasa medium fire lang ang ating apoy, kaya hindi siya masusunog. Antabay ka lang dahil kailangan mo ng baliktarin kapag ito ay nag-golden brown na. At oras na para atin itong hanguin. Yung ating pinagpirituhan ay babawasan natin ng mantika. Dahil maglalagay tayo dito ng brown sugar. Atin itong tutunawin hanggang sa ito ay mag-caramelize dun sa kanyang ilalim. Then pwede na nating ibalik ang mga pinirito nating karyoka. Di ba ganyan din ang ginagawa mo kapag ikaw ay nagpipirito ng kamote para sa kamote Q? At saging naman para sa banana Q. Papakapitin lang natin ang natunaw na asukal dito sa ating karyoka. At kung sa tingin mo ay nakuha mo na ang mga mantika at coated na ang mga karyoka, ahunin mo na at isunod mo na ang iba pa. At para mas attractive ang ating karyoka, itutusok natin ito sa barbecue stick. Hindi ba ganyan naman ang nabibili natin sa labas? Nakatuhog sa stick at nakabalot sa dahon ng saging. And there you have it, KND Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating version ng hindi umiimpis na karyoka. Hinay-hinay ka lang sa pagkain at baka naman iba ang masira.